May gagawin na naman tayo ngayong jambong washing machine. Ang brand nito ay Panasonic. 8.5 kg siya guys. May kalakihan talaga tong washing machine na to guys. Tingnan mo naman yung loob guys, napakalaki. Pati yung drum ng kanyang spinner ay malaki rin. Testing natin yung makina. Ganyan lang yung under niya guys, medyo maingay at umi-stuck yung makina. Iba rin talaga pag mga branded yung bibili nating mga gamit katulad nito. Sabi ng may-ari ay 15 years na daw to bago masira. Tapos yung kanyang gear case ay napakasariwa pa guys, watts pa lang daw yung napapalitan. Kakaiba na rin to guys, dalawang hose ang ginamit niya. Bali pinutol niya yung connection dito, tapos inalis niya yung valve packing at nilagyan niya ng sariling hose yung dryer. Magandang idea na rin to kasi yung hose ng dryer ay nakabukod. At pag bumara to kasi, yun ang problema, lilipat yung tubig dito sa dryer. Kaya yung nagiging cause ng sira ng makina ng dryer guys. Wala na rin tong goma sa loob. Ibig sabihin, pag naglalaba ka, kailangan nakataas lagi yung hose. Ang purpose naman yan, dire-diretso yung tubig, pati dumi, ay di na masasala guys, hindi na siya babara dito. Dito naman sa makina ay nag-i-stack up na siya guys, kaya kailangan baklasin natin ng buo yung makina na yan at kung kailangan palitan ng bushing ay papalitan natin. Iba rin talaga pag mga branded yung bibili nating mga gamit katulad nito. Sabi ng may-ari ay 15 years na daw to bago masira. Tapos yung kanyang gear case ay napakasariwa pa guys, watts pa lang daw yung napapalitan. Pati nga yung mga kaha niya guys ay talagang napakakapal talaga, napakakunat na pagka-plastic. Iba talaga guys pag branded ang ating mga gamit. Ito na nga yung kanyang makina guys, medyo makinis pa sa loob ng 15 years. Iba talaga pag original yung mga gamit guys. Kung i-compare natin sa iba ay talagang makapal yung chassis nito guys. Yung ibang nababaklas nating mga makina ganito, mga 3 years o 5 years pa lang ay punong-puno na talaga siya ng kalawang. Pati nga yung kanyang sticker dito ay napakalinaw pa. Ito nga yung kanyang shafting guys, makinis naman dito sa ibabaw. Pero pagdating dito sa ilalim may mapapansin natin na may mga gas-gas siya guys. Ibig sabihin yung pang ilalim na bushing ang papalitan natin. Kailangan lang maiangat natin ng konti yung mga lock dito sa gilid para matanggal natin yung original na bushing, para mapagpalit tayo ng bago. Yan na nga yung bagong pamalit natin, ikakabit lang natin ulit yan guys. Itutupi lang ulit natin yung mga lock dito kung paano natin binaklas kanina. Huwag din natin kalimutang punuin ng langis yung foam niya dyan sa loob guys, para smooth yung under ng ating makina. Huwag nyo na rin ibabalik itong dating remache, gamitan na lang natin ng tornilyo para siguradong hindi ma-disalign yung ating makina. Yan guys, din na siya i-stack up at ibabalik naman natin yung kanyang wiring. Yung yellow yun yung common, yung blue at red yun yung kanyang capacitor guys. Paandarin muna natin ng konti bago natin isarado. Yan siya guys, smooth na yung kanyang makina, tahimik na uli siya guys. Final test natin guys. Okay na siya guys, maraming salamat. Hanggang sa muli.